Nakita na po ba isang malakas at masayang amen? Amen. Genesis chapter 7 verse 1. And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in these generations. Verse 2 kayo po. Every beast is also given by size, the male and his female, and of these that are not given by two, the male and his female. Of fowls also of the air by sevens, the male and the female, to keep seed alive upon the face of all the earth. Verse 4. For yet 7 days, and I will cause it to rain upon the earth 40 days and 40 nights, and every living substance that I ordained God is born from all face of the earth. And Noah did according unto all that the Lord commanded him. Verse 6. And Noah was 600 years old when the cloud of darkness was upon the earth. Verse 7, And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him, into the ark, because of the waters of the flood. Verse 8. Of beasts and of beasts that are not clean, and of dogs, and of everything that creepeth upon the earth. There went in two and two unto Noah into the ark, the male and the female, as God had commanded Noah. Verse 10. And it came to pass after 7 days that the waters of the flood were upon the earth. In the 600th year of Noah's life, in the second month, the 17th day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened. Verse 12. And the rain was upon the earth 40 days and 40 nights. In the selfsame day entered Noah and Shem and Ham and Japheth, the sons of Noah, and Noah's wife, and the 3 wives of his sons with them into the ark. Verse 14. They and every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every living being that creepeth upon the earth after his kind, and every fowl after his kind, and every bird of every sort. And they went in unto Noah into the ark, 2 and 2 of all flesh, wherein is the bread of life. 16. And they that went in, went to male and female of all flesh, as that and our running thing, and the Lord shall meet thee. Verse 17, altogether ready, read. And the flood was 40 days upon the earth, and the waters increased, and burned up the ark, and it was lifted up above the earth. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo pong lahat ay umuko, pumipit, tayo po ay manalangin. Dakilan Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Muli sa umagang ito, patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan, sapagkat dakila ka, ang buhay na pinatira mo po sa amin. Ito po ay talagang dapat ay maging gagamit-gamit po sa inyong gawain, sa paglilingkod po sa inyo. Salamat na kami po ay patuloy mo pong binibigyan ng kalakasan, kalusugan, iniingatan sa bawat sandali ng aming pong buhay. Salamat po Ama na hindi ka nagbabago, nananatili ang iyong pag-ibig sa amin. Sa umagang ito kami po ay sama-samang lumalapit sa inyong pong mapagbiyayang trono. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang, kasalanang nagagawa laban sa iyo. Sa hindi po namin pagsunod sa iyong mga utos, patawarin mo po kami. Nawa po Panginoon, pakalinisin mo po ang aming pong puso at isipan. At ito po ay nawa maghari sa aming pong puso, sa aming pong buhay, ang iyong pong pag-ibig, ang iyong pong banal na salita. Dalangin po aming Diyos na sa umagang ito ay huwag pumahadlangan ng pangangaral ng iyong pong banal na salita. Sawayin mo po ang gawa ng kaaway at nawa po Panginoon kayo siyang kumilos sa aming kalagitnaan, banal na Espiritu, kayo po siyang mangusap sa puso ng bawat makakapakinig ng inyong pong banal na salita. Nawa po Panginoon, hanggang sa pagbabalik po ng aming pong Panginoong Sus, matagpuan po kami na naglilingkod po sa inyo ng tapat at buong puso. At dalangin ko po na sa bayang ito at sa lahat ng dako, patuloy po kayong magligtas ng mga kaluluwang mapapahamak doon po sa impyerno. Gamitin mo po kami sa pagpapahayag ng kaligtasan ng katotohanan na ang Panginoong Sus po ay namatay sa krus dahil sa aming mga kasalanan, nalibing at muling pong nabuhay. At dalangin din po namin sa umagang ito,
kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel. Nawa po, Panginoon, patuloy namin masunod ang iyo pong kalooban at patuloy ka namin sambahin tuwing araw po ng linggo, sapagkat sinabi mo nga po sa inyo pong banal na salita na 6 na araw kaming gagawa at ang isang araw po ay dapat namin ilaan sa paglilingkod at ilaan sa pagsamba. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Pwede na pong maupo. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. At dito po, kung alam ninyo, kung kilala ninyo si Noah. Kilala niyo ba si Noah? Ayun po si Noah, nandun sa likod at nag-birthday po ng September 1. Okay? So si Noah po, mga kapatid, mga minamahal, ay inutusan ng ating Diyos na gumawa ng ark or ng arko or ng barko ng isang sasakyang pandagat. At nakakatuwa nga po sa buhay po ni Noah, si Noah ay hindi nagtanong kung hanggang kailan niya gagawin ang arkong ito. So at sa kabuhay po ni Noah, hindi po siya nagreklamo. At ganun pa man po sa habang ginagawa po ni Noah, ang arkong ito ay nandoon ang kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi nga po ng mga talata sa 2 Peter chapter 3 verse 9, tingnan po natin. 2 Peter chapter 3 verse 9, tingnan niyo po yung pong Bible. Sa verse 9, the Lord is not slack concerning His promise. Ang ating pong Diyos, ang ating pong Panginoon ay talagang hindi po niya kinakalimutan ang kanya pong mga pangako. At siya po ay sabi po dito, as some men count slackness, na hindi po siya katulad ng tao. Ang mga tao sa ating pong panahon ngayon, mahilig lamang mangako, pero hindi tinutupad. Pero ang ating Diyos, kapag siya po ay nangako, tiyak na ito po ay tutuparin. But His long suffering to us work, alam niyo po, ang Panginoon ay talagang mapagtiis. Ang Panginoon ay talagang nagpapasensya sa ating mga tao. Napakahaba ng pasensya ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, bakit ba nagtitiis ang Panginoon sa atin? Sapagkat tayong mga tao ay makasalanan, tayong mga tao ay matigas ang ulo, tayong mga tao ay hindi sumusunod sa kanyang mga kautusan. Kaya tunay na talagang sinasabi po ng Bible na salita ng Diyos, but is long suffering. Long suffering, mahaba. Mahaba ang pinagtitiis ng ating Diyos sa atin. So mga kapatid, mga minamahal, sabi pa po dito, not willing that any should perish. Dahil mahaba ang pasensya ng Diyos, mahaba kanyang pagtitiis, hindi talaga nais ng Diyos na ang sino man ay mapahamak sa impyerno. Subalit sa ating pong panahon ay tunay na napakaraming kaluluwa, napakaraming tao ang napupunta doon sa impyerno, sapagkat maraming mga tao ngayon ayaw makinig ng salita ng Diyos. Maraming mga tao ngayon ay busy sa mga trabaho nila sa kanila pong buhay. And then sabi po dito, but that all should come to repentance. Nais ng Diyos, ng ating pong Panginoon, na mga tao ay magsipagsisi sa kanilang mga kasalanan. Subalit, maraming mga tao ngayon, talagang ayaw nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Tuwang-tuwa sila sa kanilang pagbibisyo, tuwang-tuwa sila sa kanilang paggawa ng kasalanan. Yan ang tao ngayon. Kaya tunay na talagang napakahaba ng pasensya ng ating pong Panginoon Diyos, ng ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, mga minamahal, this morning ang ating pong mensahe ng Diyos, ang title po ng mensahe, balikan po natin ang Genesis chapter 7, verse 17. Sabi po dito sa verse 17, and the flood was 40 days. So ito po yung title po ng mensahe this morning, the flood, ang baha. So sa ating pong panahon, dinadanas din natin ang mga baha. Pero hindi katulad ng baha nung panahon ni Noah, na talagang ang baha po nung panahon ni Noah ay talagang buong mundo ay lumubog sa tubig, buong mundo ay lumubog sa baha. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang pasalamat tayo na ang baha ngayon, opo, maaaring lumalampas ng hanggang ulo, pero hindi pa tayo nililipo ng Panginoon. At sa mga bahang ito, nandoon pa rin po ang pag-iingat ng Diyos, nandoon pa rin po ang biyaya ng Panginoon. So maraming mga tao hindi alam ang panahon ni Noah. Maraming mga tao hindi kilala si Noah. Hindi nila alam ano ang nangyari noong panahon ni Noah.
Bakit? Sapagkat wala nga silang panahon para makinig ng salita ng Diyos. Wala silang panahon para mag-aral ng salita ng Diyos. Ayaw nilang pakinggan ang salita ng Diyos. Kaya maraming mga tao ngayon mangmang pagdating sa salita ng Diyos. So maraming mga tao ngayon talagang busy. Busy sa pag-aaral, busy sa trabaho. Pero wala silang panahon sa pagbibigay ng oras at panahon sa ating Diyos. So mga kapatid, mga minamahal na flood. So this morning, titingnan po natin bakit po mayroong flood. At tingnan po muna natin ang verse 24. Now, sabi po dito, and the waters prevailed upon the earth 150 days. So ang baha noon, ang tubig po noon, ng panahon ni Noah, ay tumagal ng 150 days. Kaya, bilib talaga ako sa Pinoy. Bilib ako sa Pinoy. Sabi ng mga Pinoy, baha ka lang, bagyo ka lang, Pinoy ako. So ganun po katindi ang mga Pinoy. Diba? At ako po ay natutuwa din sa mga post minsan sa mga Facebook Lumihis ang bagyo. Bakit? Kasi ang Batangas, ito po ang maligalig or ligalig capital ng Philippines. Maligalig po ang Batanggenyo, kaya lumihis ang bagyo. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, ganun po tumagal ang baha noong panahon yun, 150 days. Verse 21. Tingnan po natin. And all flesh died that move upon the earth, both of fowl and of cattle, and of beasts, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man. So noong panahon po ngayon, dahil tumagal ang baha ng 150 days, at ito po ay talagang napakataas ng tubig na ito, ay talagang namatay ang lahat ng mga tao noong panahon iyon. Si Noah, ang kanyang asawa, ang kanyang 3 anak, at ang kanyang 3 manugang lamang ang naligtas. At maliban doon sa mga hayop na dinala na ipinag-utos ng Diyos na ikarga o isakay doon sa ark. So mga kapatid, mga minamahal, ganun po katindi po noon. At tingnan po natin ang verse 11. Verse 11 ng in the 600 year of Noah's life. So si Noah po mga kapatid, mga minamahal, ay nung sila po ay sumakay doon sa ark, nung sila po ay pumasok doon sa ark, ay siya po ay 600 years old na. Ganun po siya katanda. At alam niyo po, kahit matanda na, ay nandoon pa rin na siya po ay willing maglingkod sa Panginoon. At kahit matanda na siya, 600 years old na po siya, hindi siya nagreklamo sa mga utos na ito ng Diyos. Hindi niya sinabing napakahirap ng utos ng Diyos. Hindi niya sinabing mabigat ang utos ng Diyos. So sino sa atin ngayon kung pagagawin ng arko, susunod kaya? Diba? Pagsamba nga lamang, sinusundo na, nagre-reklamo pa Pagsamba pa nga lamang na talagang hatid sundo, ay talagang parang napipilitan pa, parang mahirap pa sa kanila. So si Noah, 100 years po niyang ginawa yung ark. Tignan niyo po. And then Genesis chapter 5, verse 32. And Noah was 500 years old, and Noah begat Shem, Ham, and Japheth. So mga kapatid, dito po sa chapter 5, nung siya po ay nagkaanak, nung ipinanganak po niya si Ham, ay siya po ay naging anak na po niya si Ham, Japheth, at Shem na ito, siya po ay nasa edad 500 years old na. 500 years old. So meaning to say, mga kapatid, mga minamahal, na ginawa po ni Noah ang arkong ito, ang barkong ito, ang sasakyang pandagat na ito sa loob ng 100 taon. So ganun po niya katagal ginawa. So ang ating paglilingkod na ito sa Diyos, tayo po ay hindi naman tatagal ng ganoong katagal, sapagkat maigsi lamang ang buhay natin sa mundong ito. Maigsi lamang ang buhay natin sa mundong ito, kaya dapat ang buhay natin ay pinapagamit na natin sa Panginoon. Kaya ang buhay na ito ay hindi dapat sayangin sa mga walang kwentang bagay. Ang buhay na ito ay hindi dapat sirain sa pamamagitan ng mga bisyo, sa pamamagitan ng mga kasalanan, sa pamamagitan ng mga pagsusugal. So maigsi ang buhay po natin sa mundong ito. So mga kapatid, mga minamahal, ganun po katagal, kahaba yung pasensya ng ating Diyos para ang mga tao ng panahon ni Noah ay maligtas. So umabot po ng 100 years. Ganun kahaba ang pasensya ng ating pong Panginoon. Ninais pa rin ng Diyos ng mga tao ito ay maligtas.
kung bakit umabot po ng ganong katagal. So yun po, makikita po natin yung grace period ng ating pong Diyos, ng ating pong Panginoon. Na noong pong panahon iyon ay talagang mayroon na rin pong grace. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sila Noah man po, sila po ay naligtas hindi sa gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. So mga kapatid, mga minamahal, nakakalungkot po na talagang marami sa mga tao noon hindi nakinig ng salita ng Diyos. Tinanggihan ang pangangaral ni Noah. So this morning, titingnan po natin, una, the reason. Ano yung dahilan bakit mayroong baha? Ano ang dahilan bakit sa ating panahon ay bumabaha? Sa ating panahon ay talagang bumabaha pa rin. Hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa ay bumabaha. So titingnan po natin this morning yung the reason bakit may baha. Una mga kapatid, Genesis chapter 6 verse 5. Ito po yung unang dahilan bakit may baha. At maging sa panahon po natin ay bakit may baha. And God saw that the wickedness of man was great in the earth. So una pong dahilan ay yung wickedness, yung kasamaan ng tao. Na noong pong panahon po ni Noah ay talagang napakasama na rin po ng tao. At katulad ng sa ating pong panahon ngayon, napakasama na rin po ng tao. Nandyan na talagang talamak ang patayan, talamak yung mga rape, robbery. So talamak po yan, yung paghiganti ng mga tao sa kapwa-tao. So talamak po yung murder, rape, robbery, vengeance. So talamak po yan. So ito po yung nakita natin dito. And God saw the wickedness, that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Napakasama ng iniisip ng mga tao. Napakasama ng pag-iisip ng tao ngayon. Malalaswa ang iniisip ng mga tao sa kanilang isipan ngayon. So ganun po kasama ang tao noon at maging hanggang sa ngayon. So ito po yung isang dahilan bakit mayroong baha. Wickedness. Na talagang, tingnan nyo po sa balita ngayon. Ano yung nababalitaan natin? Mga kabataan ang ginamit para manira ng mga tindahan doon sa Kamaynilaan na talaga nang galing pa sa ibang probinsya. Merong galing Tondo, merong galing Quiapo, at merong galing sa ibang probinsya. Napanood ko yung pangangaral ni Isko Moreno, ni Mayor Isko Moreno, na talagang pinagsasabihan, pinangangaralan ang mga magulang. Bakit nyo hinayaan ang inyong mga anak na ito ay sumama sa rati? Bakit nyo hinayaan ang mga anak ninyo ay manakit ng tao? Bakit nyo hinayaan ang inyong mga anak ay manira ng gamit na may gamit? So pinangaralan po ni Isko Moreno. So ganun po katindi, kasama na ang mga tao ngayon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, bakit may baha sa ating panahon? Ito ay dahil sa kasamaan ng tao. Tingnan po natin, Isaiah chapter 61, verse 8. So Isaiah chapter 61, verse 8. Ito yung isang kasamaan po ng tao, robbery. For I the Lord, love judgment. Ako ang Panginoon na umiibig ng paghukom. I hate robbery. So, kinapuputan ko, galit ako sa mga pagnanakaw, sa mga magnanakaw. So, sa ating panahon ngayon, talagang ultimong mga kabataan, mga bata ay marunong na magnakaw. At napakarami ngayon talagang dalubhasa sa pagnanakaw kung bakit sila nagmasteran, bakit sila nagdoctorate sa pag-aaral upang mamaster nila ang pagnanakaw sa gobyerno. I hate robbery for birth offering, and I will direct their work in truth, and I will make an everlasting covenant with them. So yan po yung kasamaan ng tao, robbery. So kahit maliit na bagay yan, kung hindi yan iyo at kinuha mo, that is called robbery. Pagnanakaw pa rin yan. Wala yang pinagkaiba sa nagnakaw ng 10 milyon sa nagnakaw ng 1,000. Pagnanakaw pa rin yan. Kung hindi iyo, huwag mong kukunin. Kung hindi iyo, huwag mong pakikalman. Ay maraming tao ngayong pakalamera. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, wickedness, murder, rape, robbery. Ezekiel chapter 22, verse 29. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Ezekiel chapter 22, verse 29. So mga kapatid, mga minamahal,
sa panahon natin, hindi lang panahon ni Noah, talagang napakasama na po ng mga tao. The people of the land have used oppression and exercised robbery. Talagang noon pa man ay sinasanay na, nagsasanay na sa pagnanakaw. Yan ang tao. Kaya mga kapatid, sana wala akong mababalita ang Baptist Christian na nasangkot sa pagnanakaw. Sana wala akong mababalita ang mga Baptist Christian na gumawa ng anumang kasamaang ito. So ang Diyos ay napupuot, ang Diyos ay nagagalit talaga sa mga magnanakaw, sa mga buaya. So, and then, tinan po natin ang Romans chapter 12, verse 19, 20, and 21. So, vengeance. So, ang sabi po ng Bible, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. So, mga kapatid, mga minamahal, galit din po ang Diyos doon sa mga mapaghiganti. So, nais ng Diyos kung tayo ginawa ng masama, huwag tayong gaganti. Ang nais ng Diyos kung tayo ginawa ng masama, tayo ay magpapatawad. Kung tayo ay ginawa ng masama, ating ipagpasa Diyos. Amen po ba? At sabi pa po dito mga kapatid, therefore, if thine enemy hunger, kung ang iyong kaaway, kung ang iyong kagalit ay nagugutom, ang sabi po ng Panginoon, feed them, feed him. Pakainin siya. So yun po ang utos sa atin. So bakit mayroong baha sa ating panahon ngayon? Sapagkat napakasama ng mga tao. So talagang sila po ay gumaganti. At ayaw nilang pakainin ang mga taong galit sa kanila. Feed him, if he thirst, give him drink. Kung siya ay nauuhaw, siya ay painumin. And then sabi pa po dito, for in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. And 21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Hindi ko matandaan kung sino yung nagsasalita niyang politician. Pero yan din po yun ang ibig sabihin nun. Hindi ko matandaan kung si Isko Moreno din yung nagsalita niyan eh. Kasi mga kapatid, mga minamahal, ano nakikita natin sa ibang tao? Diba? Yung masama ay ginagantihan ng masama. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, kung ginawan tayo ng masama, ay huwag natin gagantihan ng masama, kundi gantihan ng mabuti. Sapagkat hindi mariresolve pa ang isang problema, hindi mabibigyan ng solusyon ang isang problema, kung gagantihan pa rin natin ng masama. So mga kapatid, ang tao, nakarinig lamang ng isang masamang salita, ay agad kung ano-ano nang ipapato sa kanyang kapwa. Nakarinig lamang ng tangiay, agad kung ano-ano nang mga masasakit na salita ang sasabihin. So mga kapatid, mga minamahal, huwag tayong gaganti, huwag natin gagantihan ng masama ang masama ng masama. So yun po, na bakit mayroong pong baha sa ating panahon, hindi lang dito sa ating bansa, maging sa ibang lugar, sa ibang bansa, ay mayroon ding pagbaha. Ito po ang dahilan ay wickedness. So pangalawa po dahilan, tingnan po natin ang Genesis chapter 6 verses 1 to 4. Genesis chapter 6 verses 1 to 4. And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and then sabi po dito, and daughters were born unto them, verse 2, that the sons of God, yung sons of God na tinutukoy po dito, ito po yung mga maka-Diyos. Ito po yung mga naniniwala sa Diyos. Ito po sa ating panahon, ito po yung mga mananampalataya, yung sons of God. So the daughters of men, nakita yung mga anak ng tao, nakita yung mga hindi mananampalataya, nakita yung mga unbeliever. So yun po yan. And then sabi po dito mga kapatid, daughters of men, that they were fair, nagandahan sila doon sa mga anak ng tao, doon sa mga anak na babae na hindi mananampalataya. And they took them wives of all which they choose. And then verse 3, and the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. And then verse 4, there were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men, which were of all men of renown. So mga kapatid, pangalawa pong dahilan, worldliness.
Ito po yung pagiging makamundo. So malinaw po ang pinag-utos sa atin ng Diyos, kung ikaw ay mananampalataya, ang liligawan mo ay kapwa mananampalataya. Huwag kang manliligaw ng unbelievers. Huwag kang magpapaligaw sa unbelievers. So mga kapatid, ganyan na ang ating mundo ngayon, na talagang hindi mo na makilala sino ba ang tunay na Kristyano, sino ba yung tunay na mananampalataya, sino ba yung tunay na tumanggap kay Kristo, sino ba yung tunay na kumikilala sa ating pong Panginoong Hesus. Wala nang distinctions, hindi mo na makita ang kaibahan. Sapagkat maging mga Kristiyano man tumanggap kay Kristo na nampalataya sa Panginoong Hesus, ginagawa kung ano ang ginagawa ng mga unbeliever. So worldliness, ito po yung pangalawang dahilan bakit mayroong baha. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag tayong makipamatok sa hindi natin kapwa mananampalataya. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Tingnan po natin. 2 Corinthians verse 14. Be not unequally yoked together with unbelievers. Huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? Ano ang pakikisama ng matuwid sa hindi matuwid? Amen po ba? And what communion hath light with darkness? Kailanman ay hindi maaring pagsamahin ang ilaw o ang liwanag at ang dilim. Kaya kung ikaw ay Baptist Christian, kung ikaw ay mananampalataya, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, ang ligawan mo ay believers, mananampalataya. At ang sagutin mo ay mananampalataya. So yun po mga kapatid. At then verse 15, sabi po ng Bible, or verse 16, and what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. So mga kapatid, ganyan na mga tao ngayon. Talagang ang mga tao ngayon ay makamundo, hindi makadiyos. Sinasabi nilang makadiyos sila, pero hindi mo naman matagpuan sa bahay-sambahan kapag araw ng linggo. Sinasabi nila sila ay makadiyos, pero ang hawak ay bote ng alak. Diba? Ang hawak nila ay mga baraha, sila ay nagsusugal, na ang kanilang mga bibig ay umuusok, ang kanilang mga bibig ay sari-sari mga masasamang salita ang lumalabas. So yan ang ating pong mundo. Matthew chapter 24 verse 37 and 38. Matthew chapter 24 verse 37 and 38. Tingnan po natin. Verse 37. But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of Man be. Verse 38. For as in the days that were before the flood, they were eating. Yan ang mga tao ngayon. Talagang wala nang ginawa kundi kumain. Ang hanap ay kainan. And drinking, mag-inom, maglasing. So yan po ang mga tao noon at ngayon. Walang ipinagkaiba. So bakit mayroong baha? Because of wickedness, because of worldliness, and then marrying and giving in marriage. Na talagang sila po ay wala nang ibang inisip. Kailan kaya ako makakapag-asawa? Paano kaya ako makakapag-asawa? Diba? So maglingkod muna sa Diyos bago isipin ang mga ganyang bagay. Amen po ba? Until the day that Noah entered into the ark. So yun po mga kapatid, worldliness. Talagang ang mga tao ngayon ay makamundo. Then next reason, Genesis chapter 6 verse 6, 7, and 13. Genesis chapter 6. The reason, wickedness, worldliness, and then verse 6, and it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. Verse 7, and the Lord said, I will destroy man whom I had created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing in the fowls of the air, for it repented me that I have made them. Verse 13, and God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the air. So mga kapatid, next reason,
wrath of God. Galit na ang Diyos. Nagalit na ang Diyos. Napupot na ang Diyos. So bakit may baha? Sapagkat galit na ang Panginoon. So mga kapatid, ano ba yung cause? Titingnan natin, ano ba yung cause ng galit ng Panginoon? Ano ba yung cause ng puot ng Diyos? So nabanggit na natin yung wickedness, yung worldliness. So titingnan po natin, ano po sabi po dito sa verse 13? Ito po yung cause bakit meron po talagang puot o galit ang Panginoon. Sabi po ng verse 13, And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me. And then, For the earth is filled with violence, and through them, and behold, I will destroy them with the earth. So ito po yung cause ng puot ng Diyos, yung crimes. Yan po yan, violence or crimes. So ito po yung dahilan. Bakit napuot ang Diyos? Sa ating panahon naman talaga napakarami ng violence. Mga heinous crime ang nangyayari sa buong mundo. So napakaraming krimen na nagaganap sa buong mundo. So yun po bakit napupuot ang Diyos. And then yun nga po sinabi nga po dito yung corruption. Di ba? Na talagang naging corrupt ang mga tao. So yun po ang binanggit po dito sa salita ng Diyos. Sa verse 7, sabi po ng verse 7, And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast and the creeping thing and the force of the earth, for it repented me that I had made them. And then 13, sinabi nga po dito na talagang sabay yung salita po corrupt. Pakihanap nga po, binanggit yun dito. Verse 11, The earth also was corrupt. Yan. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence and dwelt, and God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. Sa ating panahon, ang daming corrupt na mga politician. Hindi lang naman politician, maging sa mga private companies, mayroon din corruption na nangyayari. At maging sa mga churches, ay mayroon din mga corruption na nangyayari. So napakaraming corrupt. So mga kapatid, ito po yung dahilan bakit may baha. Ito yung dahilan bakit nagagalit, napupuot ang Diyos. Sa bahay na nga lamang, ay meron din corrupt eh. Diba? Inutusang bumili ng mantika, hindi na ibinalik ang sukli. So saan nagsisimula ang corruption? Sa bahay. Diba? Ang mga anak ay hindi mo mautusan hanggat walang suhol. Diba? So, yun po, kaya talagang sa tahanan nagsisimula ang corruption. Talagang nahingi muna ng lagay bago bumili ng sabon, bago bumili ng gulay, bago bumili ng ulam. So, anything. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, ito po yung dahilan bakit nagagalit ang Diyos, bakit mayroon pong baha, crimes, corruption. And then, tingnan po natin Ezekiel chapter 7 verse 23. Ezekiel chapter 7 verse 23. Tingnan nyo po. Verse 23. Ezekiel. Make a chain, for the land is full of bloody crimes. So talagang ang mundo, ang lupa, ay talagang punong-puno na ng krimen. So full of bloody crimes, and the city is full of violence. Kaya mga kapatid, mga minamahal, talagang wala nang magandang kinabukasan sa mundong ito. Wala na. Tayo po'y talagang sinasabi ng Bible, malapit nang bumalik ang Panginoon. Kasi talagang napakasama na ng tao. So yun po yung dahilan bakit talagang napuot ang Diyos, bakit mayroong baha, because of crimes, because of corruption, and then because of carnality. So ang tao ngayon, ang mga Kristiyano ay karnal. Makamundo nga po. Roma chapter 8 verse 7. Tingnan po natin Roma chapter 8 verse 7. Tingnan niyo po yung Bible. Sana'y pinubuksan ng Bible at kayo po sana'y nag-take down notes para ito po ay inyong may bahagi sa inyong mga kaibigan, mga mahal sa buhay. So sabi ko nga po, ang hindi ko maabot ay kayo ang aabot. Kayo ang gagamitin.
Because the carnal mind is enmity against God. So ang maduming pag-iisip, yung carnal mind, ay talagang ito po ay pakikipaglaban sa Diyos. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So yung mga carnal Christian ayaw sumunod sa Diyos. Yung mga carnal Christian ayaw talaga magpasakop sa Diyos. Yung mga carnal Christian ay pinipili ang mga utos ng Diyos. Yung mga utos na gusto nilang sundin. Ganun po ang mga carnal na Kristiyano. At ang sabi pa po ng James chapter 4 verse 4. James chapter 4 verse 4. Tingnan niyo po. Ye adulterers and adulteresses, marami sa mga tao ngayon ay talagang mapakiapid ng aagaw na may asawa, may asawa na hindi na kontento sa isa at naghahanap pa ng padalwa. So yan po ang tao ngayon. Know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Ang pakikipagkaibigan sa mundong ito, ang pakikipagkaibigan sa mga taong masasama ay pakikipaglaban sa Diyos. So kung minamahal natin ang kasalanan, tayo po ay nakikipaglaban sa Diyos. And sabi pa dito, whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. So yan na po ang tao ngayon. Bakit nagagalit ang Diyos? Bakit may baha? Sapagkat karnal ang mga Kristiyano ngayon, sapagkat sobra na ang korupsyon sa mundong ito, sobra na ang mga krimen nangyayari sa mundong ito. And then next, compromiser. Yan po ang tao ngayon, mga Kristiyano, compromiser na. Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Hindi lahat ng uso ay dapat tularan. Hindi lahat ng uso ay dapat gayanin. Nakita mo lamang may tattoo ang iyong idol na artista, nagpatattoo ka na rin. Diba? Nakita mo lamang yung gupit ng iyong idol na artista na mayroong guhit dito, may guhit na rin ang sayo. Hindi na pwede sa akin, ano? Wala nang hugulitan. So mga kapatid, hindi lahat ng uso ay dapat gawin, hindi lahat ng uso ay dapat tularan. Nakita mo lamang na si Piolo Pascual ay may higaw, naghigaw ka na rin. Diba? Nabalitaan mo lamang ng dalawang girlfriend ni Daniel Padilla, ang iyong tatlo. Diba? So mga kapatid, hindi lahat ng nakikita natin uso ay dapat gawin or dapat tularan. So yan ang mga tao ngayon, compromiser. At nakakalungkot kung sino pa yung Kristiyano ay talaga nakikiayon sa takbo ng sanglibutang ito. And then, tingnan po natin ang Hosea chapter 9 verse 15. Hosea chapter 9 verse 15. Tingnan nyo po. Verse 15. All their wickedness is in Gilgal, for there I hated them. For the wickedness of their doings, I will drive them out of mine house. I will love them no more. All their princes are revolters. Hindi ko na sila iibigin pa. So yun po yung sinabi po ng Panginoon. Bakit nagalit ang Diyos ang ating pong Panginoon? Dahil nga po sa kasamaan ng tao. Dahil ang mga tao ay compromiser, carnality, or carnal, corruption, and crimes. And then, tinan nyo pa po ang ating pong Bible sa Zechariah chapter 8 verse 17. Zechariah chapter 8 verse 17. Zechariah. And let none of you imagine evil. So maraming tao ngayon, kahit Kristiyano, ay talagang ang mga iniisip ay masama sa kanilang kapwa, gaganti ako sa iyo. Diba? So ginawan mo ako ng masama, gaganti ako sa iyo. Ganyan ang pag-iisip ng tao. Iniisip ng tao ay talagang masama, malaswa. Amen po ba? And let none of you imagine evil in your hearts against his neighbor, laban sa kanyang kapwa o sa kanyang kapitbahay. Pero mga tao ngayon, maging Kristiyano, talagang napakarumi ng pag-iisip, makasalanan ang utak-isip ng mga tao ngayon. Amen po ba? Kaya mga kapatid, sabi po dito, and love no false oath. Huwag natin ibigin yung mga talagang
hindi tunay na pangako. For all these are things that I hate, saith the Lord. So hindi ako natutuwa, ako'y nabubuot diyan, sabi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, bakit sa ating panahon ay may baha? Sapagkat nagagalit na ang Diyos ang ating pong Panginoon. And then, Revelation chapter 2 verse 6 and 7, chapter 2 verse 6 and 15. Tingnan po natin. Revelation chapter 2 verse 6 and 15. But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. Verse 15. Nakita natin yung salitang hate. So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. So sa mundong ito ay talamak ang mga false doctrine. Amen po ba? So kaya talagang ang Diyos ay nagagalit na, napuput na. Bakit mayroon pong baha? Sapagkat galit na nga po ang Panginoon. And then 1 John chapter 2 verse 9. Napakasarap pong basahin ng salita ng Diyos. At kailangan nating basahin ang salita ng Diyos. Kailangan nating pakinggan ang salita ng Diyos. Isabuhay ang salita ng Diyos upang mabago ang ating pong buhay. Nais ng Diyos mabago tayo. 1 John chapter 2 verse 9. He that saith he is in the light and hateth his brother is in darkness even until now. So mga kapatid, nagagalit din ang Diyos sa mga taong sinungaling. Ang sabi nga po dito, siya na nagsasabing siya ay nasa liwanag, pero kinapuputan, kinagagalitan ng kanyang kapatid is in darkness even until now. So yung masama talaga yung magalit tayo sa ating kapwa. Huwag na huwag tayong magagalit. Kailangan kung galit ka ngayon, pamayang hapon bago lumubog ang araw, ay hindi ka nagalit. Ay napakahirap, nakikita ko sa napakaraming Kristiyano, ay 1 taon na yatang galit. Diba? Mahirap yun, yung 1 taon na tayong galit sa ating kapwa. Lagi kong sinasabi, pagdating natin sa langit, tayo po'y magkakapatid sa Panginoon. Dito sa lupa tayo magkakapatid sa Panginoon. Ito'y relasyon natin panghabang buhay. Pagdating sa kabilang buhay, magkapatid pa rin tayo. Walang mag-asawa, walang mag-jowa. Diba? Walang mag-boyfriend, walang mag-girlfriend, walang magpinsan. Kundi tayo po'y magkakapatid sa Panginoon. Kaya hindi tayo dapat pinaghaharian ng galit. 1 John chapter 4 verse 20. So galit po ang Diyos sa mga taong ganyan. Amen? 1 John chapter 4 verse 20. If a man say, kung sinasabi ng isang tao o ng tao, I love God, iniibig ko ang Diyos. So maraming tao nagsasabing mahal nila ang Diyos and hated his brother. Pero nagagalit naman sa kanyang kapatid. So sabi po ng Bible sa salita ng Diyos, he is a liar. Kaya kung sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, pero galit tayo sa ating katabi. Diba? Kung galit kayo diyan sa inyong mga katabi, galit kayo sa inyong kapwa, tayo ay sinasabi ng salita ng Diyos, tayo ay sinungaling. Kaya nga lagi ko sinasabi, hindi tayo dapat pagharian ng galit. For he that loveth not his brother, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid, whom he hath seen na kanyang nakikita, how can he love God whom he hath not seen? Paano niya iibigin ang Diyos na hindi niya nakikita? Yung kang kapatid na nakikita ay hindi magawang ibigin. Ay paano pang iibigin ng Diyos na hindi nakikita? So ibig sabihin po niya mga kapatid, galit po ang Diyos sa mga tao ganyan. Kaya sana tayo bilang Kristiyano ay huwag pagharian ng galit. So ito po yung pangatlong dahilan, wrath of God. Bakit may baha noon at ngayon? Dahil galit na ang Diyos. Opo, ang Diyos ay pag-ibig. Pero ang Diyos po ay marunong ding magalit. 1 Kings chapter 11 verse 9. 1 Kings chapter 11 verse 9. Verse 9, and the Lord was angry with Solomon, at ang Panginoon ay nagalit kay Solomon. So ang Panginoon ay nagagalit sa atin
kapag tayo ay pinaghaharian ng galit, kapag hindi natin magawang sundin ang kanyang mga utos, ang Panginoon, ang Diyos ay nagagalit sa atin kapag hindi natin magawang magpatawad. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, bakit may paha noon at ngayon galit na ang Panginoon? Nagalit na ang Panginoon. Kaya salamat pa nga, hindi pa tayo nililipol. Hindi katulad po ng panahon ni Noah, talagang buong mundo ay lumubog sa baha. Then next mga kapatid, mga minamahal, the reason, and then makikita rin po natin dito, Genesis chapter 7 verse 17, tingnan po natin verse 17. Verse 17. Sabi po ng Bible, and the flood was 40 days upon the earth, and the waters increased and bear up the ark, and it was lift up above the earth. And then sabi pa po ng Bible sa, tingnan po natin sa Genesis chapter 6 verse 17. Genesis chapter 6 verse 17. Ano po makikita po natin dito? Verse 17, and behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh, upang sirain ang lahat ng laman, and everything, at lahat ng bagay that is in the earth shall die. So mga kapatid, the realization. Alam niyo po, dapat maunawaan ng mga tao. So dapat the people should realize that God is temporal. Dapat maunawaan ng mga tao na ang mga sasakyan sa mundong ito ay pansamantala. Ang mga sasakyan sa mundong ito ay nasisira. Iyan ang dapat maunawaan ng mga tao, sapagkat ang nais ng Diyos, ibigin natin siya ng buong puso. Pero ang iniibig ng mga tao ngayon ay mga bagay sa mundong ito. Mas minamahal nila ang kanilang sasakyan, kaya kung gano'n na lamang kamahal, 40 million o sabihin na natin ilang milyon ang kanilang mga sasakyan, yung halaga ng kanilang sasakyan, more than 3 million, more than 5 million, more than 10 million. So kaya gano'n na lamang nila pinahalagahan, minamahal ang kanilang sasakyan. So mga kapatid, the realizations, the people should realize that car is temporal, that cash is temporal. Nauubos ang pera. Bakit may baha? Sapagkat nais ng Diyos maunawaan natin ang pera natin ito ay walang magagawa sa oras ng trahedya. Na dapat tayo ay sa Diyos magtiwala, sa Diyos tayo dapat tumawag. Amen po ba? Cash is temporal, cottage is temporal. Yung mga tahanan sa mundo ay pansamantala. Ang mga tahanan sa mundo ito ay nasisira, nasusunog, nasisira ng baha. So sa Masbate, ang daming nasirang tahanan. At nung Bagyong Yolanda, doon sa Samar, madaming tahanan nasira. Di ba? So dapat maunawaan ito ng mga tao na ang mga pera, tahanan sa mundo ito'y pansamantalang nauubos, nasisira. Kaya hindi dapat mahalin ang pera, hindi dapat mahalin ang sasakyan, hindi dapat mahalin ang tahanan. Ang dapat natin ibigin ng buong puso ay ang Diyos, na siyang nagbigay sa atin ng buhay, na siyang nagbigay sa atin ng tahanan. So mahalin ay ang nagbigay. Dapat maunawaan ng mga tao na ang buhay ay pansamantala. Land is temporal. Yung ating mga kamag-anak, mamamatay yan. Diba? Kaya dapat habang buhay pa, sinusunod sila. Dapat habang buhay pa ay talagang sila ay minamahal, nire-respeto, ginagalang. So yung ating mga kamag-anak, tayo ay talagang pansamantala. Kaya dapat akayin natin sila sa Diyos. Ituro sa kanila, ibahagi sa kanila si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Kasi bukas, hindi natin alam kung tayo buhay pa. Bukas, hindi natin alam kung buhay pa sila. So, plan is temporal. Career is temporal. Ito ang dapat maunawaan ng tao. Ang trabaho ay pansamantala. ABS-CBN. Ilang dekadang na mayagpag. Diba? Pero nagsara din. Kaya talagang ang trabaho, career, profession,
ito po ay pansamantala. Kaya ang dapat mahalin ay ang Diyos, hindi ang trabaho. Ang higit na dapat pahalagahan ay ang Diyos. Diba? Hindi yung mga, opo, mahalagang pag-aaral. Pero kung ang pag-aaral mo ay makakahadlang sa paglilingkod ng Diyos, sa paglilingkod sa Diyos, mag-isip-isip tayo. So yun po mga kapatid, na talagang career is temporal. Cuteness is temporal. Yan ang dapat maunawaan ng tao. Cute ka ngayon, bukas nakakatak-cute ka na. Diba? Kulubot na. Ang tawag doon, shaggy na. Funny face na. Shaggy din ang buhok. Funny face na ng funny face. Diba? Cute ka ngayon. Ay, cute pa rin pala bukas. Kasi manipis na eh. So mga kapatid, cute ka ngayon, bukas nakakatak-cute ka na. Yan ang dapat maunawaan ng tao. Eh wala nang ginawa kundi mag-makeup eh. Diba? Ay kukulubot din naman yan. So mga kapatid, cuteness is temporal. Comeliness is temporal. Guwapo ka ngayon, pero bukas ay hindi na. Bakit? Kulubot na eh. Maganda ka ngayon, pero bukas ay hindi na. So yun po mga kapatid, ito po yung dapat maunawaan ng tao, na ito yung ipinapaunawa sa atin ng ating Diyos. Amen po ba? Bakit may baha? Ay habang bumabaha, ay ikaw ba'y mag-make up? Diga? Meron ka ba nakitang binaha na nag-make up pa rin? Wala. So mga kapatid, meron ka ba nakitang binabaha na nagsusuklay pa rin? Wala naman, di ba? So mga kapatid, mga minamahal, comeliness is temporal. Then last. Okay, Matthew 24 muna, verse 35. Matthew 24, verse 35. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Talagang heaven and earth, ang langit, ang lupa, ang mga bagay sa lupa ay talagang maglalaho. Kaya talagang cars, cottage, land, career, cuteness, comeliness, that is all temporal. But my words shall not pass away. Ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailan-kailan pa man, kaya dapat lagi tayong makinig ng salita ng Diyos at ito'y dapat natin i-apply sa ating pong buhay. Last mga kapatid, Genesis chapter 9, verse 12 to 17. Genesis chapter 9, verse 12 to 17. Sumasakit ko ang aking ulo, gawa ng ako po ay nagtiis ng ilang araw sa pangangamoy, sa pag-amoy ng gasolina ng aking motor. Talagang lakas na ng tagas, lumakas ang tagas kagabi. Kaya pala kapag kami bababa na ng motor, aming gasolina. Ano nangyari? Ano ilasa ko? Diba? Amoy yung kamay ko, bakit amoy gas? Humawak lang ako sa manibela. So yan, nandiyan po yung motor ko. At wala nang tatagas, naubos na eh. Okay, Genesis chapter 9, verse 12 to 17. Sabi po ng Bible, and God said, this is the token of the covenant which I made between me and you and every living creature that is with you for perpetual generations. I do set my vow. Sabi po dyan, I do set my vow in the cloud. So ano ba yung vow na tinutukoy din yan? And then sabi po dito, and it shall be token for a token of a covenant between me and the earth. And verse 14, and it shall come to pass when I bring a cloud over the earth, that the vow shall be seen in the cloud. So the vow shall be seen in the cloud, verse 15, and I will remember my covenant which is between me and you and every living creature of all flesh, and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh. 16, and the vow shall be in the cloud, and the vow shall be in the cloud, and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon
the earth. And God said unto Noah, This is the token of the covenant which I have established between me and all flesh that is upon the earth. So yung pong baon na tinutukoy diyan, rainbow. Rainbow. So the rainbow. So yung mga kapatid, bakit may rainbow? Ito po yung tipan or yung covenant, pangako ng Diyos ng Panginoon kay Noah. Na after the rain, lalabas yung rainbow doon sa kaulapan o sa langit. Tanda ng pangako ng Diyos na ang mundong ito ay hindi na gugulawin pa sa pamamagitan ng baha. Talagang tapat ang Panginoon. So mga kapatid, the rainbow, it is a promise of God. Ito yung pangako ng Diyos magpakailan-kailan pa man sa atin. Kay Noah at sa atin. Na talagang hindi na gugunawin ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng malaking baha. It is a promise of God. It is the proof of God's faithfulness. Ito po yung patunay na talagang ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kapag umulan, pagkatapos ng ulan, sana tumingin ka sa langit, hanapin mo yung rainbow. At sabihin mo, tunay na talagang napakabait, napakabuti ng Panginoon, tapat ang Panginoon. Nakita ko yung rainbow na talagang patutuo ng Panginoon sa kanyang katapatan. So it is the proof of God's faithfulness. It is pointing to God's grace. Ito po ay talagang itinuturo nito ng rainbow ito na talagang ang Diyos ay mapagbiyaya pa rin sa atin. Na kahit ang mga tao ngayon ay sobrang makasalanan, sobrang tigas ng ulo ng mga tao ngayon, sobrang sama ng tao ngayon, talagang umaapaw pa rin ang biyaya ng Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, doon po sa Samar, alam niyo po, maaaring talagang tumaas ang tubig doon lampas tao. At may mga Kristiyano po doon ng panahon ng Yolanda na talagang dinanas ang matinding bahang ito. Pero hindi natin pwedeng sabihin na walang biyaya ang Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi tapat ang Panginoon. Sina Pastor Alan Concepcion po, talagang dumanas ng matinding baha doon sa Samar. Pero sina Pastor Alan Concepcion ay iningatan ng Panginoon. Maaari sila po ay naglangoy. Diba? Lumangoy sila sa baha. Pero ang Diyos ay tapat. Nandoon ang biyaya ng Panginoon. Sila po ay iningatan at ginamit ng Diyos ng Panginoon ang bahang ito, ang bagyong ito, para marami pang maligtas doon sa Samar. Ginamit ng Diyos ang bahang ito, ang bagyong ito, upang maraming mga kalalakihang magsuko ng buhay at magmisyon. At naging bunga nga po sina Pastor Christopher Rendiza, Pastor Wilson Bohol, Pastor John Manco Pacala, Pastor Alvin Ramirez, Pastor Christian Tagana. Yan po yung mga naging bunga ng bahang ito, ng bagyong ito, na sila po ay mga nagsuko ng buhay. At sila po ay nakasama ko pa doon sa Bible School sa Las Piñas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, the rainbow, ito po ay talagang pangako ng Diyos. Ito po ay katunayan ng katapatan ng Panginoon. Ito po ay itinuturo yung biyaya ng Panginoon. So sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, to God be the glory, the blood. Huwag na tayo magtaka kung bakit may baha. Huwag tayo matakot kung bakit may baha. Huwag tayo matakot. Huwag tayo mangamba, huwag tayo mag-alala kapag mayroong baha. Sapagkat nandiyan ang mga dahilan bakit mayroong baha. Wickedness, worldliness, and wrath of God. Na talagang bakit may baha, sapagkat ang tao ngayon ay sobra ng sama. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito po ay warning sa ating lahat na tayo po ay mag-akay ng kaluluwa, magbahagi tayo ng salita ng Diyos. To God be the glory, tayo po ay tumayo at manalangin. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyo po banal na salita. At salamat po
na kami po ay muling nahamon, na kami po ay mamuhay ayon sa iyong kalooban. Mamuhay kami na may kabanalan, na kami po ay maging seryoso sa aming pong paglilingkod po sa inyo. Sapagkat tunay, ikaw po ang aming pong Diyos na mapagmahal, pag-ibig. Ganon pa man, nagagalit ka, napupuot ka, kung kami po ay hindi susunod sa iyong mga utos. Nagagalit ka, kung kami po ay pipiliin namin na talagang mamuhay na makasalanan o hindi kami lalayo sa mga kasalanan sa mundong ito. Salamat po aming Diyos, aming pong Panginoon, na kami po ay nagkaroon po ng kaliwanagan sa umagang ito. Nang aming pong mga katanungan ay nasagot sa pamamagitan po ng inyong pong banal na salita. Salamat po Panginoon sa mga kapatiran na nandito ngayon na nakinig ng inyong pong banal na salita na sumasamba ngayon sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain mo po Ama ang kanila pong buhay. Patuloy mo pong igawad sa kanila ang inyong pong divine protection. Salamat po Ama. Patuloy na sumasagana, umaapaw ang inyong pong biyaya. Salamat na ang iyong pong pabor, ang iyong pong favor ay lagi mo pong ibinibigay sa amin. Tunay na hindi na po namin mabilang pa ang mga biyaya, pagpapala na inyong pong ibinigay sa amin. Dalangin ko po sa umagang ito, pakalinisin mo po ang aming pong puso at isipan. Alisin mo po ang galit sa aming pong puso. Sapagkat tunay na hindi ka po natutuwa. Tunay na kayo po ay napupukot kung kami po ay pinaghaharian, kung naghahari sa amin ang galit. Sapagkat nais mo po sa amin ay magpatawad. Ang asawa po ni Charlie Kirk ay nagawang magpatawad. Mga kapatid, mga minamahal, masakit ang mawala ng mahal sa buhay. Masakit na talagang mamatay ang mahal sa buhay. At lalo tigit pa, ay tunay na napakasakit na si Charlie Kirk ay namatay sa paglilingkod po sa inyo. Na siya po ay lumayo, umiwas sa kasalanan. Subalit ito ang kanyang sinabi sa kanya pong paglilingkod po sa inyo. Pero ang kanya pong asawa, si Mrs. Kirk, ay naging isang mabuting halimbawa sa amin pong lahat. Sapagkat sinabi nga po niya, siya po ay nagpatawad. Pinatawad po niya ang taong gumawa o pumatay sa kanyang asawa. Kaya sa amin din po buhay, nawa kami din po ay magpatawad. Kung paano ang Panginoong Jesus ay nagpatawad din po. At sinabi nga po ng Panginoong Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Kaya sana kung talagang tinanggap po namin sa aming pong puso, sa aming pong buhay, ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, sana maghari sa amin ay kayo po. Pag-ibig mo, hindi ang galit. Banal na Espiritu, pakapuspusin mo po kami. Ito ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.